Ang salitang Allah ay hindi translation ng God sa English or Diyos sa Tagalog. Ang salitang Allah ay proper noun. Ito ay personal na pangalan ng Diyos. Halimbawa, pag sinabi kong ang guro ay si Pedro, ang guro ay common noun at ang Pedro naman ay proper noun. Ibig sabihin, yun ang personal na pangalan ng guro. Ngayon, pagsasabihin ko naman sa pangungusap, ang tunay na Diyos ay si Allah, sapagkat ang Allah ay pangalan ng Diyos at ang kanyang common noun o titulo ay ang pagiging Diyos. Kapatid, ang Diyos ay nag-iisa lamang at walang kapantay. Ang Diyos ay walang personal na pangalan, sapagkat Siya ang lumalang ng lahat. Kung sino ang naglalang, Siya rin ang nagbibigay ng pangalan sa kanyang nilalang. Kapatid, huwag mong ihalin tulad ang Diyos sa tao. Kung sinabi mo, ang pangalan ng guro ay si Pedro, at ang pangalan ng Diyos ay si Allah, yan ang malaking pagkakamali mo, kapatid. Maliban na lang kung ang Diyos ay nilalang pa ng isa pang Diyos, ang lumalang sa Kanya, yun ang magbibigay ng personal na pangalan sa Kanya. Pero kapatid, ang Diyos ay hindi nilalang, at walang nakakaalam kung saan Siya nagsimula. Kundi Siya lamang. Mabuti ka pa, kapatid. Kahit ikaw ay hindi naging propeta, nalalaman mo ang personal na pangalan ng Diyos. Subalit ang mga naunang propeta ng Diyos, hindi nila ito alam kung ang Diyos ay si Allah. Parang mga hentel lang din, binibigyan nila ng pangalan ang Diyos, tulad ng Jehovah at Yahweh. Kung pagsama-samahin natin ang tatlong pangalan ng Diyos, nasaan ang tunay na Diyos dito? Si Jehovah, si Yahweh, o si Allah ba? Ito ang mga halimbawa na walang kabuluhan ang mga ibinibigay nilang mga pangalan ng Diyos, sapagkat ang personal na pangalan ay para lamang sa marami. Ang salita ay naging tao, kaya binigyan ng Diyos ng personal na pangalan upang Siya ay makikilala sa sanlibutan sa pamamagitan ng pangalan sa mga marami. Yun ay si Jesus. Siya ang salita ng Diyos na naging tao, naging katulad din natin at naging alipin. Ang Diyos ay hindi maaaring may personal na pangalan, sapagkat Siya ay nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at hindi naging halintulad sa marami, at kahit kailan, hindi Siya naging tao, na naging katulad natin. Ito ang magpapatutuo na walang personal na pangalan ng Diyos, kapatid. Kung Allah ang personal na pangalan ng Diyos, ang kahulugan nito, Siya ay hindi Diyos. Kung napapansin nyo, kahit man ang mga anghel ay mayroong mga pangalan, dahil nga ang mga anghel ay marami din, pati ang mga tao, hayop, punong kahoy, ibon, prutas, may mga iba't ibang pangalan, dahil nga sila ay nasa marami. Pero ang Diyos, kapatid, walang katulad, at nag-iisa, at Siya ang lumalang ng lahat, kaya Siya lamang ang may karapatan magbigay ng mga pangalan ng bawat isa bilang tanda sa marami. Kahit man si Moises, nagtanong sa Diyos, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Subalit walang sinabi ang Diyos kung ano ang kanyang pangalan, kundi, ang sagot ng Diyos ay ganito. Ako yaong ako nga, ang kahulugan ay, walang katulad, Siya nga, Siya ang lahat na walang kapantay. Wala Siyang sinabi sa kanyang pangalan, na ako ang Diyos, ang pangalan ko ay si Allah. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan. Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga, at kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang,
ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob, ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Kung Allah, ang pangalan ng Diyos, bakit hindi niya sinabi kay Moises na ganito, "Ako ang Diyos ng inyong mga magulang, ako si Allah, na ang aking pangalan, ang Allah ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob," upang mas lalong mauunawaan pa ninyo, ano kaya ang pangalan ng Diyos. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Kung itatawag natin sa pangalan na banal, ang Diyos, ito ang itatawag sa kanyang pangalan, ang Diyos, na ating banal na Ama na nasa kalangitan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, "Ngayon aking ibabalik ang Jacob na mula sa pagkabihag, at maaawa ako sa buong sangbahayan ni Israel, at ako'y magiging mapa ni Boghoin dahil sa aking banal na pangalan. Sapagkat, narito, siyang nagaanyo ng mga bundok, at lumilikha ng hangin, at nagpapahayag sa tao kung ano ang kanyang pag-iisip, na nagpapadilim ng umaga, at yumayapak sa mga mataas na dako ng lupa, ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo ay siya niyang pangalan." Diyos ang itatawag sa kanyang pangalan, at walang itatawag na personal na pangalan ng Diyos, hindi Allah, o ano paman. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Dito, walang sinasabing personal na pangalan sa Diyos, kundi, ang binibigkas na Diyos, yan ang kanyang itatawag sa kanyang pangalan, kung inyong nauunawaan. Kapatid, ito ang mas mabigat sa kalooban nyo, ang Ama, masakit sa pandinig ninyo ito. Kapag nakakarinig kayo sa tuwing binibigkas ng anak sa Ama, sa kanyang Ama, alam naming mga Kristiyano na mainit ang dugo niyo kay Jesus kapag tinatawag niyang Ama ang Diyos, na siyang naging pangalan niya, ang Diyos. At sinabi niya sa kanila, "Pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin, kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin, ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, at ipakilala ko sa kanila ang iyong pangalan." Ito ang salita ni Jesus sa kanyang Ama na nasa kalangitan. Walang iba kundi ang nag-iisang Diyos nating lahat. Hindi si Allah ang tinutukoy na Ama ni Jesus dito, sapagkat ang kinikilala ninyong Allah, ay hindi niya kinilala si Jesus bilang anak, at hindi rin kilala ni Jesus na siya'y Ama niya, at hindi rin tanggap ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, si Allah, sapagkat kung sino man ang hindi kumikilala sa anak, hindi rin kilalanin ng Ama na nasa kalangitan. Ang kinikilalang Allah ng ating kapatid, ay hindi Diyos, siya ay tao ding katulad natin, na nilalang ng Diyos. Ito ay pangalan ng isang taong kinikilalang propeta ng Saudi Arabia, at siya ang sumisira sa salita ng Diyos, at ang ibang mga kautusan sa mga nakasulat sa banal na aklat, tulad ng pagkamatay ni Jesus sa krus, ang pagbautismo sa tubig, at ang araw ng Sabat, at ang mga ibang karumal-dumal na pagkain, tulad ng mga nabubuhay sa tubig, ang mga walang palikpik, hindi niya sinusunod kahit kasama sa mga utos ng Diyos. Kung nakikita nyo lang sana ang video na ito, dito nyo malalaman kung sino ang bulang propeta, na itatapon sa dagat-dagatang apoy, na kasama ng hayop, at kasama rin ang mga taga-sunod nito. Kapatid, isipin ninyong mabuti, kung ang inyong paniniwala, kung ito ba ay may paruroonan, at kaligtasan.